Makulay ang naging buhay pag-ibig ni Barbie Sue mula sa kanyang mga nakatambal sa Meteor Garden at mga lalaking kanyang pinakasalan. Kilalanin ang mga lalaking naugnay sa kay Barbie. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking nakarelasyon at na-link kay Barbie Sue. Jerry Yan. Si Jerry Yan at Barbie Sue ang mga pangunahing bituin ng Meteor Garden noong 2001 kung saan ginampanan nila ang mga papel ni Dao Mingsi at Sian Chai. Ang kanilang chemistry sa palabas ay kamangha-mangha kaya naman sila ay minahal ng mga maraming manonood. Noong 2020 muling nabuhay ang kilig sa pagitan ng dating on-screen love team. Si Jerry na gumanap bilang OG Dao Mingsi ay aktibong nagpo-promote na kanyang bagong serye na Count Your Lucky Stars. Sa palabas na ito, nakasama niya si Shen Yue na siya gumanap bilang Sian Chai sa Meteor Garden Remake noong 2018. Sa ikinagulat ng lahat, sinuportahan din ni Barbie ang orihinal na Sian Chai, ang palabas ni Jerry. Sa kanyang caption, pabirong isinulat niya, Dao Mingsi, sino ang nililigawan mo ng palihim sa likuran ko? Pero hindi doon nagtapos ang nakakatuwang palitan nila. Sumagot mismo si Jerry Yan at sinabi, si Sian Chai. Talaga nagbigay ito ng throwback feel sa kanilang mga fans na tila bumalik sa panahon ng Meteor Garden at muling naalala ang kanilang iconic na tambalan. Samantala, patuloy pa rin trending sa X ang mga hashtag na may kaugnayan sa pagpanaw ni Barbie. Binalikan ng mga netizens ang huling mensahe umano ni Barbie kay Jerry na nangyari 3 taon na nakalipas isang Chinese singing reality TV show. Sa simula ng viral video, maririnig ang hiyawan ng audience nang marinig nila ang boses ni Barbie na tinawag si Jerry bilang Dao Mingsi. Nagpakilala rin si Barbie bilang si Sian Chai at sinabing si Jerry ang unang leading man niya sa kanyang buhay. Ayon kay Barbie, habang umaarte sila noon, palagi silang nagkakasagutan. Noong panahong yon, inisip niyang si Jerry ay isang misteryosong pilyong binata. Sa huli sinabi ni Barbie na si Jerry ang unang leading man sa buhay niya at sinabi ang mga katagang si Sian Chai ay palaging nasa tabi niya. Makikita naman sa video na naging emosyonal at halos maluha si Jerry sa matamis na mensaheng iniwan sa kanya ni Barbie. Nagbigay naman ng mensahe si Jerry sa pagpanaw ni Barbie. Ayon sa kanya, siya ay lubos na nagpapasalamat na nakilala niya si Barbie. Naalala rin niya kung gaano ito kasaya at kaprangka noon na parang isang batang walang inaalala. Madalas daw sabihin ni Barbie na dapat tratuhin ang bawat araw na parang ito na ang huli, na dapat ipamuhay ito ng buong buo at walang pagsisisi. Sa pagtatapos na kanyang mensahe, ipinagdasal ni Jerry na mapayapang magpahinga si Barbie at sa kabilang buhay, sana ay wala na itong alalahanin o anumang bumabagabag sa kanya. Vic Hsu. Bago pa man naging magkasintahan sa drama na Mars, unang nagkasama sina Barbie at Vic Hsu sa Meteor Garden. Bagamat hindi nagkatuluyan ang kanilang mga karakter sa serye, napansin na maraming fans ang kanilang natural chemistry. Dahil dito marami ang nangarap na muling magsama ang dalawa sa isang proyekto kung saan sila naman ang magkakatuluyan. Isa sa mga pinakatampok na eksena sa Mars ay ang kanilang unang halik, pati na rin ang matatamis sa sandali ng kanilang pag-iibigan sa serye. Dahil dito maraming fans ang nagtanong kung bakit hindi sila nagkatuluyan sa totoong buhay, lalo na at napaka-convincing ng kanilang relasyon sa harap ng kamera. Hindi may kakaila ang tagumpay ng Mars. Noong 2005, itinanghal itong Most Popular Drama of the Year sa prestihiyosong 40th Golden Bell Award sa Taiwan. Pinatunayan nito na hindi lang simpleng proyekto ang kanilang pagsasama, kundi isa rin itong seryeng tumatak sa puso ng maraming mga manonood. Sa likod ng kamera, hindi nagtagal at nauwi na sa totoong buhay ang kanilang matamis na pagtitinginan. Nagsimula silang mag-date noong July 2005, kasabay na patuloy na pagsikat ng kanilang mga career sa industriya ng entertainment. Sa loob ng 3 taon, maraming fans ang sumuporta sa kanilang relasyon at umaasang sila na nga ang magkakatuluyan. Ngunit noong 2008, kinumpirma ni Barbie ang kanilang paghihiwalay sa pamamagitan ng kanyang assistant sa isang activity sa Hong Kong. Kinumpirma rin ito ng talent agent ni Vic, ngunit pareho nilang piniling wag nang magbigay ng dagdag na komento ukol dito. Ayon naman sa ina ni Barbie, maayos at tahimik ang naging paghihiwalay ng dalawa. Sa kabila ng kanilang tila perpektong relasyon, isang Taiwanese host ang nagbunyag ng ilan sa mga dahilan ng kanilang hiwalayan. Ayon sa ulat, naging labis na possessive si Vic kay Barbie. Madalas umano nitong hinihiling na samahan siya ni Barbie sa tuwing nasa bahay siya at nililimitahan ang oras na maaaring ilaan ni Barbie sa pakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Dagdag pa rito, inilarawan si Vic bilang isang kasintahang mahigpit at may ilang di kanais-nais na ugali sa kanilang relasyon. Halimbawa, ipinagbawal umano ni Vic kay Barbie na kausapin siya sa tuwing siya naglalaro ng video games o nanonood ng DVDs.
Dahil dito nagkaroon ng tensyon sa kanilang relasyon na kalaunan ay nauwi sa kanilang paghihiwalay. Maraming fans ang nagulat at nadismaya nang inanunsyo ang kanilang breakup. Para sa kanila, isang malaking sayang ang hindi pagtagal ng relasyon ni Barbie at Vic, lalo na at napakarami nilang napasayang fans sa kanilang on-screen at real-life romance. Bagamat hindi na uwi sa kasalan ang kanilang relasyon, nanatiling bahagi ng kasaysayan ng Asian dramas ang tambalan ni Barbie at Vic. Mula sa Meteor Garden hanggang sa Mars, ipinakita nila kung paano maghatid ng hindi malilimutang chemistry na tumatak sa puso ng kanilang mga fans. Wang Xiaofei. Noong 2010, muling naging laman ng balita si Barbie dahil sa kanyang ugnayan sa Chinese business tycoon na si Wang Xiaofei. Matapos lamang ng 5 date, napagtanto ni Barbie na si Wang na ang para sa kanya. Sila na engaged noong 2010, makalipas lamang ang 49 days ng kanilang relasyon. Idinaos sa kanilang kasal sa Sanya, China noong March 22, 2011 at sila ay naging proud ng mga magulang ng 2 anak. Masaya silang nabuhay bilang isang pamilya ng 4 hanggang sa nagsimula maging komplikado ang kanilang relasyon. Nagresulta sa kanilang paghihiwalay noong 2021. Pinili ni Barbie na tapusin ang mahigit 1 dekadang pagsasama dahil sa di umano'y pagtataksil at pang-aabuso ni Wang. Ibinahagi niyang ilang larawan ni Wang kasamang ibang babae habang sila ay kasal pa. Inakusahan din niya ito ng pisikal na pananakit, kabilang ang pagtulak at paghagis ng libro sa kanya habang siya ay nagdadalang tao. Pinaniniwalaang siya ay nagbuntis sa kanilang 2 anak, ngunit maaaring nagkaroon ng miscarriage. Ang pagbabago ng ugali ni Wang ay maaaring dulot ng pagkadismaya sa hindi magandang lagay na kanyang negosyo noong panahong yon. Ayon kay Barbie, nabigo rin si Wang na magbigay ng sapat na suportang pinansyal sa kanilang pamilya. Koo Jun-yup. Ang kwento ng pag-ibig ni Barbie at DJ Koo ay isang tunay na fairy tale sa totoong buhay, kung saan may 20 years sa pagitan sa kanilang unang romansa at ang kanilang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Unang naging usap-usapan ang mga romantikong pakikipag-ugnayan ni Barbie noong huling bahagi ng dekada 90 nang siya ay makipag-date sa South Korean musician na si DJ Koo, noon ay miyembro ng K-pop duo na Clone. Nagkita sila habang ini-interview ni Barbie at ng kanyang kapatid na si Jisoo, si DJ Koo sa Taiwan, sa panahon ng kanyang pagbisita para sa trabaho. Noon pa man ay ipinahayag ni Barbie ang kanyang paghanga kay DJ Koo at minsan pa nga ay sinabi niyang gusto niya itong pakasalan balang araw. Tumagal ng halos 1 taon ng kanilang relasyon bago ito nagtapos noong taong 2000 na naapektuhan ng kanilang abalang schedule at mahigpit na pagbabawas sa pakikipag-date na ipinapatupad ng mga South Korean entertainment companies noong panahong yon. Kalaunan lamang inamin ni DJ Koo sa publiko ang tungkol sa kanilang nakaraan. Muling nagkita sina Barbie at DJ Koo noong 2021 matapos ang hiwalayan ni Barbie sa kanyang dating asawa na si Wang Xiaofei at sila ay nagpakasal noong March 2022. Nauna na nagbahagi si DJ Koo ng tungkol sa kanilang nakaraan sa isang talk show at nagsulat pa ng taos-pusong liham sa Instagram upang ipahayag ang kanilang engagement na muling ibinahagi ni Barbie. Sa liham, ikinuwento niya kung paano sila muling nagkonekta makalipas ang 20 years at kung paano niya napagpasyahang mag-propose matapos mabalitaan ang tungkol sa hiwalayan ni Barbie. Nang inanunsyo ang kanyang kasal kay Barbie, sinabi ni DJ Koo sa kanyang mga fans na siya ay magpapakasal. Idinagdag niya na nais niyang ibahagi ang kwento ng isang taong minahal niya 20 years na ang nakalipas. Matapos marinig ang tungkol sa diborsyo ni Barbie, hinarap ni DJ Koo ang numero niya mula sa 20 years na ang nakalipas at sinubukang kontakin siya. Sa kabutihang palad, hindi pa rin nagbago ang numero ni Barbie at muli silang nagkonekta. Idinagdag ni DJ Koo na dahil napakaraming oras na ang lumipas, napagtanto niyang hindi na niya maaaring aksayahin pa ang panahon kaya agad niyang inalok ng kasal si Barbie. Pumayag si Barbie at nagdesisyon silang magsama matapos lagdaan ang kanilang marriage certificate. Dahil ito ay isang huling yugto na sa kanilang buhay pag-ibig, umaasa si DJ Koo na susuportahan at pagbibigyan sila ng lahat ng kanilang basbas. Samantala, bago pa man nakumpirma ang balita tungkol sa pagpanaw ni Barbie, marami na ang tumawag sa malungkot na balita bilang fake news. Ngunit agad namang sumagot ang nagdadalamhating asawa ni Barbie, si DJ Koo, upang kumpirmahin na totoo. Ayon kay DJ Koo, hindi siya okay at hindi ito fake news. Sa kasamaang palad, pumanaw si Barbie sa edad na 48 habang bumabiyahe sa Japan kasama ang kanyang pamilya sa panahon ng lunar holiday. Kinumpirma na ang sanhi na kanyang pagkamatay ay acute pneumonia. Ang biglaang pagpanaw ni Barbie nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga fans na lubos na nagmamahal sa kanya.